Noong 1631, nagkaroon ng pagkakamali sa pagprint ng King James Bible na naging sikat. Tinawag itong Wicked Bible. May malaking mali ito na kabaligtaran ng religious teachings. Ito'y nalathala lang 20 years matapos ang unang King James Version at pinakita nito yung bigat ng responsibilidad ng mga printers at yung consequences ng mga pagkakamali, lalo na sa mga holy texts. Yung pagkakatuklas ng misprint na ito ay nagdulot ng malaking gulo at ipinakita yung cultural sensitivities ng mga panahon na yun. Pero bago pa rin ito yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Noong 1631, may isang kakaibang bersyon ng King James Bible na na-print at tinawag nilang Wicked Bible. Nangyari ito mga 20 years pagkatapos ng unang pag-publish ng King James Version na isang importanteng English translation ng Biblia. Si Robert Barker at Martin Lucas, mga magagaling na printers sa London, ang nag-print nito. Big deal yung trabaho nila na gumawa ng bagong edisyon ng Holy Text. Sa panahon yun, hindi biro ang pagpiprint. Mahal at matrabaho. Kailangan talaga ng skill. Kahit na mas okay na ang printing technology kumpara ng panahon ng Gutenberg Bible, mahirap pa rin gumawa ng libro, lalo na kung Biblia. Ang maling pagprint sa Wicked Bible na nagsasabing "Thou shalt commit adultery" na labag sa moral teachings ng karamihan sa mga relihiyon ay nagdulot ng gulo. Malaking pagkakamali ito, lalo na't mataas ang pagtingin sa moral at religious standards noon. Hindi lang ito simpleng pagkakamali sa pagprint. Malalim ang epekto nito dahil sa kahalagahan ng Biblia sa lipunan. Mga 1,000 copies ng edisyon na ito ang na-print bago nila madiscovery ang error. Malaki ang naging bunga nito para kina Barker at Lucas. Dinala sila sa korte, tinanggalan ng lisensya sa pagpiprint at pinagmulta ng napakalaking pera. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang ganitong pagkakamali sa panahon na mataas ang pagpapahalaga sa mga religious texts. Ang kwento ng Wicked Bible ay hindi lamang tungkol sa pagkakamali sa pagpiprint. Sumasalamin ito sa mga cultural at religious sensitivities noong 17th century. Binibigyan din nito ang mga hamon at responsibilidad ng mga taga-print sa panahong lalong lumalaki ang halaga ng written word sa society. Yung Wicked Bible na naprint noong 1631 ay naging sikat dahil sa misprint sa Ten Commandments na imbes na "Thou shalt not commit adultery", mali yung naisulat. Naging "Thou shalt commit adultery". Grabe yung pagkakaiba nito sa religious at moral norms noon, lalo na sa society na sobrang nirespeto at sinusunod ang turo ng Biblia. Nang nadiscover yung misprint, nagkaroon ng malaking issue. Nagulat at na-shock yung religious community at general public sa ganoong klaseng error sa sacred text. Lalo pang tumindi yung sitwasyon dahil sa religious climate noong 17th century na sobrang big deal yung pagsunod sa biblical teachings. Nung malaman ni King Charles I at Archbishop Laud yung error na yun, nag-order agad sila ng recall ng printed Bibles. Halos lahat ng 1,000 copies kinolekta at sinira. Yung mga printers na sina Robert Barker at Martin Lucas, grabe yung consequences. Dinimanda sila at nahatulan ng guilty sa negligence at pinagmulta ng malaki. Kinuha pa nga yung mga printing licenses nila na nagpapakita ng strict control sa printing industry noon, lalo na sa mga religious materials. Nag-highlight nito ng mga strict measures ng panahon na yun para mapanatili yung sanctity ng religious text. Yung misprint sa Wicked Bible ay isang historical example kung papaano ang isang maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng malaking cultural, religious at legal repercussions. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang pagiging maingat sa pagpiprint, lalo na sa mga text na may napakalaking religious significance. Higit pa sa pag-recall at pagsira ng mga Biblia, naging historical event ito na nagpapakita ng intersection ng religion, printing technology at societal norms noong 17th century. Nang nadiskubre yung misprint sa Wicked Bible, agad-agad na ginawa ang lahat para alisin ito sa circulation. Mabilis at matindi yung reaksyon dito. Si King Charles I at Archbishop Laud mismo ang nanguna sa pag-recall at pagsira ng mga maling kopya. Sobrang galit yung reaksyon ng mga tao kasi nga itinuturing nilang blasphemous at malaking insulto yun sa moral at religious values noon. Sa mga 1,000 copies ng Wicked Bible na naprint, halos lahat successful na na-recall at nasira.
Toro talaga yung pag-collect ng mga kopya na nagpapakita ng bigat ng issue sa mata ng religious at royal authorities. Yung bilis ng aksyon para alisin ang mga kopya na to ay pinapakita yung control at influence ng simbahan at monarchy sa mga printed materials, lalo na sa religious. Pero kahit ganun, magigilang kopya pa rin ang nakaligtas. Less than 20 lang ang kilalang nakasurvive. Nakaramihan ay nasa libraries na ngayon bilang rare at valuable samples ng Bible editions. Yung kakauntihan ng Wicked Bible ngayon ay direct result ng intense campaign para mawala ito noong 17th century. Yung effort na sirain ng Wicked Bible ay nagpapakita ng kapangyarihan ng printed word noon at ang extreme measures na ginagawa para itama yung itinuturing nilang malaking moral at religious error. Nagbibigay din ito ng insight sa broader context ng censorship at control ng information noong 17th century, kung papaanong hinahawakan ng authorities yung content na itinuturing nilang inappropriate o offensive. Dahil sa effort na sirain ito noong 17th century, grabe, sobrang rare na ng Wicked Bible ngayon. Noong 2010s, mga less than 10 copies na lang ang kilala. Tapos may ilan pang na-discover recently. Ngayon, ang estimate ay nasa 20 copies na lang sa buong mundo. Dahil sa sobrang rare nito, bawat surviving copy ay sobrang mahal at talaga namang hinahanap ng mga collectors. Yung ilang kopya na natira ay malaki ang value sa rare book market. Talagang binibigyang pansin ng mga academic scholars at private collectors. Halimbawa na lamang, noong 2015, yung isang copy ng Wicked Bible na na-auction sa Bonhams sa London. Ang estimated value niya ay nasa 10,000 to 15,000 pounds, nasa mga 685,800 to 1,028,070 yan. Pero ibinenta siya sa sobrang laking halaga na nasa 31,250 pounds, around 2,652,000, more than double sa estimated price. Nagpapakita ito ng unique historical at cultural value ng Wicked Bible. Bukod sa monetary value, malaki rin ang historical significance ng Wicked Bible bilang rare artifact mula early 17th century. Nagbibigay ito ng insights sa printing practices, religious sensibilities at societal norms noon. May connection ito sa isang unique at controversial moment sa religious history. Hindi lang sa rarity o monetary worth umiikot ang appeal ng Wicked Bible, kundi sa story niya, yung misprint at ang efforts na sirain ito. Nagbibigay sa surviving copies ng historical drama at intrigue para sa mga collectors at historians. Ang pagmamay-ari o kahit makita lang ang isang copy ay rare opportunity na makakonekta sa pivotal moment sa printing at religious history. So, nasa na nga ba ang mga natitirang copies ng Wicked Bible? Yung tirang copies ay kumalat sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Karamihan nasa libraries at museums na. Kasama dito yung mga sikat na institutions sa Britain, North America at New Zealand. Sa Britain, mayroong copies sa British Library at sa iba't ibang university. At sa New Zealand, may copies sa University of Canterbury. Hindi lang basta lumang libro mga to, vital historical artifacts sila. Yung presence nila sa mga institutions na ito, nagpapakita ng kahalagahan ng pag-preserve ng rare text at ang role nila sa pag-unawa ng ating past. Bawat kopya ay paalala ng complexities at religious history, evolution ng printing technology at societal impact. Furthermore, yung mga kopya ng Wicked Bible sa public collections ay nag-offer sa scholars at public ng unique opportunity na pag-aralan ang tangible piece ng 17th century history. Nagsaserve sila as a resource for research sa religious, cultural at printing history. Dahil accessible nga sila sa public institutions, siguradong yung unusual chapter nito sa history ng Bible ay patuloy na mapapag-aralan at ma-appreciate. Kahit na may efforts na sirain ng lahat ng copies, may ilan na nakaligtas at ngayon grabe, sobrang bihira na sila. Kahit may cursed history, yung mga natitirang mga libro naging sobrang valuable historical artifacts. Nasa mga kilalang institutions worldwide at nagbibigay sila ng chance para pag-aralan yung isang mahalagang religious incident. Kahit kakaunti lang sila, yung patuloy nilang existence ay nagbibigay liwanag pa rin sa isang exceptional moment kung saan nagkakross yung technology, morality at authority. Yung kwento ng Wicked Bible ay isang cautionary tale na nagpapakita kung papaanong kahit mga small errors ay pwedeng magkaroon ng malaking impact. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.